Praise the Lord! Hallelujah! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At maging sa kanilang mga tahanan na nakisama sa ating prayer meeting. Praise the Lord! Maaari po ba na buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Colosas 2:6 po hanggang 7. Colossians 2:6 and 7. Colosas 2:6, 7. Nakita na po ba natin? Okay po, sabay-sabay po natin basahin. Pwede po ba na tumayo po tayong lahat? Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang pagkakabasa ng Kanyang mga salita. Maaari po ba naman nalangin muna po tayo? Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito. Ito pong pagkakataon na to na maipahayag ko, Panginoon. Ang naisin mo, O Diyos, hayaan mo po, Panginoon, mo ng buhay, O Diyos, ang mga salita mong ito, Panginoon. At bigyan mo po ako ng lakas ng loob, Panginoon, upang ipahayag, Panginoon, ang naisin mo. At ikaw lamang, Panginoon, ang matataas at maluwalhati sa gabing ito, O Diyos. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming samot panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sabi po dito sa aklat ng Colosas, ang aklat ng Colosas ay may huwad na guro. Tinuturo nila yung kailangan ang tao ay sumamba sa ilang, yung kapangyarihang ritual. Tinuturo pa nila ang dapat pailalim ang tao sa mga tanging ritual, gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang mga bagay. Pero sumulat si Apostol Pablo para salungatin ang mga turong ito. Ang buod ng kanyang sulat, si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan para maligtas ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Pinamagatan ko po ito, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Una po makikita natin doon, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, mamuhay ng karapat-dapat. Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus, nawala na yung dati nating pagkatao. Dahil inot-inot na tayong binabago ng Diyos nang tayo ay makipag-isa na kay Kristo. Kung dati ikaw ay masama ang ugali, palasagot sa magulang, palamura, sinungaling, tamad at marami pang bisyo, dapat ito ay wala na sa mga tumanggap kay Kristo. Dahil tayo nga ay nakipag-isa na kay Kristo. Di po ba? Lahat tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, kaya kailangan tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaluguran sa Diyos. Ang may bagong pagkatao, wala na ang dating pagkatao, at laging dapat isaisip tayo ay may kaluguran at karapat-dapat sa Kanya. Ang na kay Kristo, takot nang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? At ayaw nang balikan ng mga dating pagkatao. Amen? Praise the Lord. Pangalawa po, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, kaya dapat tayo ay magpakatatag at lumago. Paano daw ba tayong lalago? Sa ating pananampalataya sa Panginoon. Lagi daw natin unahin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano ba yon? Ang magpapalago sa buhay pananampalataya ay lagi tayong nagbabasa ng Biblia, nananalangin, pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dumadalo sa mga gawain. Doon tayo lalago. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi nga lang, aklat ng Hebreo,
sa 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita na natin malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya nga tayo ay naririto sa gawain ng Panginoon. Gusto nating maging matatag at lumago pa. Amen po ba doon? Hindi yung tayo ay nakikinig lang sa mga marites. At hindi na tayo si marites, di po ba? Marami nang binago sa atin ng Panginoon. Iwasan ang tawag ng mundo. Noong araw, ang mga babae nahihiyang pumunta sa bahay ng lalaki, di po ba? Ngayon, iba na, di ba? Ang mga babae na nagpupunta sa bahay ng mga lalaki. Di ba? Marami na tayo nakikita ng kabataan ganun eh. Yung mga pamangkin ko lang, mga babae pumupunta sa tahanan nila. Di ba nakakalungkot Naiiba na talaga. At minsan pa nga, doon pa nga nakikitulog eh. Ako, ano ba yung mga klase ng mga babae na to ngayon? Grabe. Noong araw, hindi po pwede nga, yun eh, hindi yahatid ng magulang sa kanilang mga tahanan. Baka kasi may mangyari mabuntis pa, mahirap yun, di ba? Kaya ang mga magulang, hindi pinapayagan ng mga kabataan na yung babae naka-stay doon sa bahay ng lalaki. Di po ba? Ema po ba doon? Ito pa, sa ngayon ng mga babae, sumasabay na rin sa inuman ng mga lalaki. Nakikita niyo po ba yon? Madami na, no? Kaya ang nangyayari, nagagalap ang hindi dapat maganap. Alam niyo na yon, di ba? Kaya nga maraming nauso nandiyan ng TikTok, Reels, Instagram, Facebook. At marami pang iba na pinapakita ng gusto kung gaano sila mahusay, umarte, magsayaw. Di ba? Nakikita natin yun, di ba? Nakakalungkot lang. Na imbis na ipagamit ang kanilang talento, sa iba nila inilalaan. Sa sanlibutan nila inilalaan. Nandiyan na sobrang paggamit ng mga gadget. Hindi ito makatutulong sa paglago. Bakit? Mabilis ba? Laging nagpupuyat dahil sa kalalaro sa cellphone. Kaya ang mga bata, ano sa tingin ninyo? Ang hirap na silang gisingin dahil sa cellphone. Nakita ko kasi sa mga alaga ko, pahirapan sa pagising. Kaya lang masira yung kanilang mga cellphone nila. Laking tuwa ako. Dahil yung panganay, 2 o 3 beses nag-aaral sa isang linggo. Di ba sira ang pag-aaral ng mga bata? Dahil sobrang gamit ng cellphone. Nakakalungkot lang talaga. Minsan niya sinasabi ng teacher niya, laging tulog. Kaya minsan sinasabi daw niya, tumabi-tabi ka dito at baka mahulog ka. Nahihiya pa yung teacher. Di ba nakakalungkot talaga yun na yung bata masyadong nalululong sa cellphone. Ang cellphone, makatutulong din kung sa kapakinabangan gagamitin. Sa edukasyon, sa business, sa pag-aaral. Malaking tulong iyan. Ito pa ang nakita ko sa Facebook yung sanggol, noon pa lang inahawak ang kamay. Alam niyo ba kung ano yung hawak? Cellphone. Yung magulang, tuwang-tuwa. Dahil nahihawak na yung kamay. Paglaki ng bata, ayan, yan ang hihingi sa magulang. Pag di na ibigay, mangungulit sa magulang. Ito pa, mga magulang kapag ayaw maistorbo sa gagawin, pagagamit ang kanilang cellphone. Di ba? Para hindi maabala yung kanilang gagawin. Di ba?
para hindi maabala. Kaya sa tingin ninyo, sa mga bata, ang natututunan sa ngayon, kung ano-ano na ang nakikita at natututunan sa cellphone. Wala nang paggabay ng mga magulang. Di po ba? Nagagabayan pa ba ng mga magulang mga bata pag may hawak ng cellphone? Pati na rin mga matatanda, lulong na rin sa paghawak. Di ba? Pagka makikita mo, pag upo, hawak na cellphone. Di ba nakakalungkot? Hindi ko naman sinasabi na ako hindi ganon. Lahat tayo. Kaya dapat iwasan natin. Di ba? Naiba na rin ang mga ugali ng mga bata ngayon. Utusan mo, anong sasabihin? Wait lang. Opo. Pero di naman kumikilos. Utusan mo, ayaw sumunod. Kakalungkot, ano? Wala na rin yung mga kinagawian na dapat ang magulang ang magturo. Diba? Hindi na rin natuturuan ng magulang eh. Ang nagtuturo na, cellphone. Diba? Marunong pa nga sa ating mga bata ngayon eh. Diba? Di ko naman sinasabing masama ang cellphone. Ako din gumagamit eh. Ang masama, sobrang gamitin. Dapat sa mga bata, bigyan natin ng oras para hindi din umabuso sa paggamit ng cellphone. Ano mang bagay na sobra ay makasasama. Ang nangyayari, ang cellphone ngayon, kakambal na ng buhay ng tao. Di ba? Pag di mo dala yung cellphone, ay naku, naiwanan ko cellphone ko. Laging bit-bit ang cellphone. Kaya mahirap na lagi tayo na hawak natin yun. Kaya pagsikapan daw natin na maging matatag at lumago sa pananampalataya, kaya lagi nating unahin ang Diyos. Maraming tukso sa paligid, kaya iwasan natin nang di tayo matangay. Amen? Praise the Lord. Pangatlo po, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, magpakatibay tayo. Huwag patatangay. Sabi doon sa verse 8 ng Colossus 2:8, sabi doon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at maling katuruan. Kaya nga si Apostol Pablo ay sumulat sa Colossus para di madaya ang mga mananampalataya. Ngayon, marami tayong naririnig para makapaghikayat ng ibang church. Dinadaan nila sa pagbibigay ng mga ayuda, matatamis na mga salita. Pilit na hinihikayat ang mga tao na meron namang inaatenan. Di ba maraming naghihikayat pa sa atin? Para tayo madala sa kanilang church. Pero wala na dito sa atin yun na papahikayat pa sa ibang church. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung iisipin natin, nangyayari na ang mga nakasulat sa Biblia. Bakit? Kahit ang kautusan, binabago na nila. Marami ng mga bansa na hindi na kinikilala ang Diyos. Diba? Nakikita na natin na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus. Nakikita na natin yung mga nakalagay sa Mateo 24. Ano ba yung nakikita natin sa Mateo 24? Yung mga nabasa natin. Yung mga lindol, mga digmaan, pagputok ng mga bulkan, pagbaha at marami pang mga kalamidad. At ito yung mga palatandaan na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya sinasabi na, magpakatibay tayo sa pananampalataya, huwag na nating hayaan na tayo manlamig pa. Marami ba bang nanlalamig sa atin? Dapat tayo ay magpakainit sa salita ng Diyos. Lagi tayong makipag-ugnayan sa Diyos at di natin alam ang bukas. Maaring mamaya o bukas biglang dumating ang Panginoon. Kaya kinakailangan tayo ay laging handa.
May nagtanong nga sa akin na kasama natin dito, bakit daw lumilipat ang ibang kapatid natin? Ang sagot ko, siguro po, natisod. Siguro, nasaktan dahil tinamaan sa mga sermon. Siguro din, di nila magawa ang kanilang mga nais. Dahil sa church nito, marami tayong mga policy na dapat sundin. Pero sa ngayon, maluwag na ang mga polisiya natin. Nakikita niyo ba yung gaano kaluwag ang polisiya natin? Nung araw, kasi ako, mula nang ang church na ito may tayo, nandito na ako. Kinakailangan ang practice ng Sabado, nandito ka na. May oras yun. Kung alas 4, alas 4. At pag araw naman ng linggo, kinakailangan 6:30 o 6:45, nandito ka na. Yung mga tatayo dito. Pag ikaw na late, hindi ka na makatatayo. Di ba? Ganun ka, ano. At saka, pagka aawit ka dito, hindi po pwede yung nakapantalong ka ng maong o nakasinelas. Kinakailangan formal tayong haharap sa Diyos na nakabihis talaga. Dahil ang Diyos ang ating haharapin, ang sasambahin natin. Siya yung mga hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kinakailangan talaga tayo ay formal ang ating mga pananamit. Sabi ko din po, siguro sa posisyon, gusto nila mataas sila. Kahit bago pa lang at wala pa sa atin. Kahit bago pa lang, gusto nila na sila yung nakaposisyon dito. Pero salamat sa Panginoon, lahat tayo dito, nais natin, lagi tayong nakababa. Ibig ko sabihin, lagi yung kung sino yung nakaposisyon talaga, sumusunod tayo. Amen? Praise the Lord. Paano daw tayo magiging matibay kung di tayo susunod sa polisiya ng church? Ito'y para din sa atin. Kaya nga, hanggang nararamdaman natin ang pagkilos ng banal na espiritu, huwag tayong aalis dito. Sabi ko nga, yan ang madalas kong sinasabi sa asawa ko noong nabubuhay pa siya. Kasi hinihikayat niya ako na sa inaatenan niya, sabi ko, dito mo ako dinatnan. Kaya sabi ko, hanggang nararamdaman ko dito ang kilos ng banal espiritu, di ako aalis dito. Kayo ba, aalis pa rito? Baka aalis pa kayo. Marami na kayong nakita, marami na kayong naramdaman sa pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, dito ako naging matatag, naging matibay sa pananampalataya, kahit minsan nakakaranas ako ng sakit ng kalooban. Pero, kay Jesus lang ako nakapokus. Amen? Kung hindi tayo nakapokus, maaari tayong umalis at maghanap ng ibang church o hihinto sa paglilingkod. Kaya walang hihinto Praise the Lord. Hallelujah. Kaya dapat tayo ay magpakatibay. Alalahanin natin lagi ang ginawa ng Diyos sa atin dito. Amen. Marami na tayong naranasan na ginawa ng Diyos, kaya walang aalis sa church na ito. Amen. Praise the Lord. Pang-apat po, ang sabi dito, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ayan. Una po sabi doon, tayo magpasalamat sa Diyos, tayo'y nakakilala sa Kanya. Natagpuan tayo, hinanap tayo ng Diyos. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghanap sa atin. Kaya pagpapasalamat natin sa Diyos, nakilala natin ang Panginoon. Pangalawa, tinanggap tayo bilang mga anak. Dahil hindi lahat ay anak ng Diyos. Salamat sa Diyos, tayo ay napabilang sa Kanya. Pangatlo,
binigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Pinagkatiwalaan tayo na siya ay paglingkuran. Di ba? Maraming di naman nakapaglilingkod sa Diyos, umaaten lang. Pero tayo, pasalamat tayo, lahat tayo nandito ay naglilingkod sa Panginoon. Sa kanya-kanyang mga talento, tayo ginagamit ng ating Panginoon. Pangapat, binigyan na tayo ng mga talento para magamit natin sa pagsamba sa Kanya. Panlima, araw-araw tayong humihinga, di ba? Nagigising pa tayo sa umaga. Pang-anim, pinoprovide niya ang pangangailangan ng bawat isa. Pampito, tayo ay pinagaling sa karamdaman. Alam po ba ninyo, 39 na islas ang tinanggap ng ating Panginoon. Sa bawat isang hampas sa Kanya, isang sakit ang pinagagaling sa atin ng Panginoon. Kaya inako niya yung ating mga sakit at karamdaman. Kaya tayo'y Kanyang pinagaling. Amen? Pangwalo po, ginagabayan tayo sa araw-araw. Di ba, pinoproteksyonan tayo sa araw-araw ng ating Panginoon. Pangsyam, lagi nating kasama ang Diyos. At marami pang iba na dapat ipagpasalamat sa araw-araw sa ating Diyos. Amen po ba? In conclusion po, manatili tayo sa presensya ng Diyos habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat, magpakatatag at lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay sa pananampalataya at laging magpasalamat sa ating Diyos. Amen po. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin.